Ang Philippine Coast Guard ay muling nakatanggap ng 2 bagong barkong pandigma mula sa Pransya. Plano ng Philippine Coast Guard, PCG, na kumuha ng 2 pang offshore patrol vessels, OPV, mula sa France, para mapanatili ang monitoring nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG Commandant Admiral George Orsabia noong Miyerkules, Marso 3. Sa isang online press briefing, sinabi ni Orsabia na ang PCG ay nakatutok sa kabuuang 5 bagong sasakyang pandagat sa inventaryo nito. Sa kasalukuyan ay isa lamang ang naturang barko sa fleet ng PCG, ang BRP Gabriela Silang, OPD Negatibo 8,301, na naihatid noong 2020. Ang punong barko ng PCG, ang BRP Gabriela Silang, ay isang 84-meter OPV na itinayo ng French firm na OCE sa halagang ₱5.6 bilyon. Mula nang dumating ito noong Abril 2020, pangunahing tumulong ang BRP Gabriela Silang sa pagtugon ng gobyerno sa pandemya sa pamamagitan ng pagdadala ng mga stranded na pasahero, mga medical na supply. Hindi pa ito na-deploy hanggang sa West Philippine Sea. Ang Gabriela Silang ay isang offshore patrol vessel na mainam para sa deployment sa West Philippine Sea, sabi ni Orsala. Sa ngayon isa lang ang meron tayo. At sa ngayon ay ginagamit natin ito para sa mga gawaing may kinalaman sa COVID at mga misyon sa pagtugon sa kalamidad at kaya hindi pa natin siya maaaring i-deploy sa West Philippine Sea para sa ganoong layunin, anya. Ang punong barko ng PCG ay ipapakalat sa West Philippine Sea kapag napangasiwaan na natin ang mga gawaing pagtugon sa kalamidad na nauugnay sa COVID, anya. Ngunit ang barko ay hindi maaaring magpatrolya sa buong West Philippine Sea ng mag-isa. Inaasahan ng PCG ang paghahatid ng 274-meter patrol vessels na nagkakahalaga ng ₱6.7 bilyon mula sa Japan sa 2022 upang palakasin ang mga patrol. Kailangan ito ng iba pang mga sisidlan upang tulungan siya. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit nakakakuha tayo ng 2 pang ganitong uri ng mga sasakyang dagat at ito ay mula sa Japan, sabi niya. Bilang karagdagan, ang pagkuha ng 2 pa sa Gabriela Silang ay magdadala sa kabuuang bilang ng mga OPV sa 5, sabi ni Orsabia. Sa dami ng ganitong uri ng patrol vessel, saka lang natin masasabi na maaari tayong magpatrolya sa West Philippine Sea sa tuloy-tuloy na mode, he said. Sa ngayon ay hindi pa namin magawa dahil nasa proseso pa kami ng paghahanda ng kakayahan ng Philippine Coast Guard para sa mga ganitong uri ng misyon, anya. Sinabi ni Orsabia na naantala ng pandemya ang mga PCG patrol sa West Philippine Sea, na nag-iwan lamang ng isang PCG vessel na nakadeploy sa Palawan sa ngayon. Matapos makakuha ng 2 karagdagang patrol boat mula sa France, at 2 karagdagang patrol boat na katulad ng BRP Gabriela Silang, umaasa ang PCG na palakasin ang pagbabantay sa paligid ng South China Sea. Binigyang diin din ni Admiral Orsabia na ang pagdaragdag ng mga barkong ito ay magbibigay daan sa PCG na magsagawa ng tuloy-tuloy na patrol mission sa rehiyon. Bilang karagdagan, sinabi ni Admiral Orsabia na ang pandemya ng COVID-19 ay nakagambala sa mga aktibidad ng PCG patrol sa South China Sea, na naging sanhi ng isang barko lamang ng PCG na nakadeploy sa Palawan sa kasalukuyan. Gayunpaman, sa planong pagtaas ng mga kakayahan at bilang ng mga barko, umaasa ang PCG na muling paigtingin ang maritime patrol at mga operasyong pansiguridad sa rehiyon. Binigyang diin din ni Admiral Orsabia ang kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon upang mapanatili ang katatagan at seguridad ng maritime. Sinabi niya na handa ang PCG na makipagtulungan sa mga kalapit na bansa at strategic partners para matiyak ang maritime sovereignty at maiwasan ang mga illegal na aktibidad sa karagatang kanilang pinangangasiwaan. Kaya, ang PCG Fleet Expansion at Modernization Plan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng maritime security ng Pilipinas at pagpapanatili ng katatagan sa South China Sea. Dagdag pa rito, bahagi rin ito ng mas malawak na pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pambansang depensa sa sektor ng maritime.
Kasunod ng pagdaragdag ng mga bagong patrol vessel, nakatuon din ang PCG sa pagbuo ng mga kakayahan ng tauhan at infrastruktura upang suportahan ang mga patrol operation sa South China Sea. Kabilang dito ang masinsinang pagsasanay para sa mga tripulante ng barko, nakagawiang pag-aayos at pagpapanatili ng barko, pati na rin ang mga pagpapabuti sa mga sistema ng komunikasyon at nabigasyon. Maliban dyan, plano rin ng PCG na dagdagan ang pakikipagtulungan sa mga kaugnay na institusyon at otoridad, kapwa sa pambansa, at internasyonal na antas. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa Philippine Navy, Ministry of Defense, at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas upang palakasin ang synergies na patrol operations at pagtugon sa mga banta sa maritime security. Bilang bahagi ng pangmatagalang diskarte nito, isinasaalang-alang din ng PCG ang pamumuhunan sa mga advanced na teknolohiya tulad ng mga maritime monitoring system, surveillance drone at reconnaissance equipment upang mapataas ang bisa ng surveillance at detection sa malalaking lugar ng tubig. Ang lahat ng mga pagsisikap na ito ay naglalayong tiyakin na ang PCG ay may sapat na kakayahan upang protektahan ang soberanya sa karagatan ng Pilipinas, mapanatili ang kapayapaan, at maiwasan ang mga ilegal na aktibidad tulad ng smuggling, pamimirata, at ilegal na pangingisda sa tubig na kanilang pinangangasiwaan. Sa pamamagitan ng komprehensibong at collaborative na diskarte na ito, umaasa ang PCG na makagawa ng malaking kontribusyon sa pagpapanatili ng panrehiyon at pandaigdigang maritime security, habang tinutugunan ang mga hinihingi ng pangangalaga sa kapaligiran at pagpapanatili ng mga yamang dagat na lalong mahalaga sa modernong panahon.